ay hindi lang siya basta yun ang reason, no? Kung bakit ang isang mananampalataya ay nagpapatuloy, kung bakit siya patuloy na nagsusumikap na mamuhay ng maayos, matuwid, hindi dahil gusto niya maging mabuting tao, kung hindi dahil ayaw niya ng kasalanan, alam niyang ayaw ng Diyos ng kasalanan, at alam ng isang tao na siya ay na kay Kristo na, no? Ang isang mananampalataya, naiintindihan niya na kay Kristo na siya. Kaya, ang ganda ng huling awitin na yon. Kaya, this morning, bago tayo maghiwa-hiwalay, okay, ay make sure may mga Bibles kayo dyan, no? Make sure na dyan yung mga Bible nyo. Sige, taas nga natin yung mga Bible natin. Sige nga. Asan yung mga Bibles natin? Sige, okay. Sige, yung people, asan mga Bible nyo? Bibles, asan ang mga Bibles nyo? Ala, wala na mga Bible. Hindi nagdadala ng Bible. Okay? Dapat may mga Bible kayo every Sunday, ha? Okay? Bible mo. Nawala yung Bible mo. Nako. Asa na kayo yung Bible mo, David? Okay? So, sige. Pagtapos natin maghiwa-hiwalay, kung pwede kayong manghiram ng Bible doon kay Sister Ederlina, lapit kayo doon, hiram kayo ng Bible, okay? So, yung mga teachers natin, mag-check kayo para malaman nyo kung may Bible lang inyong o wala. Kasi, bakit? Dahil baka pag nag-aaral kayo, hindi nyo alam, yung tinuturo sa inyo, wala na pala sa Bible. O di, naloko kayo, di ba? Kaya dapat, meron kayong Bible para i-check nyo doon yung mga pinag-aaralan natin every Sunday. Okay? So, ayan. Yung mga walang Bible, okay? Hiram kayo kay Sister Adelina. David, hiram ka doon kay Sister Adelina ng Bible. Okay? So anyways, let's all stand up at maghiwa-hiwalay tayo ngayon. Mag-pray muna tayo para sa ating paghiwa-hiwalay. Manalangin tayo, Panginoon. We thank you, Panginoon, sa morning na ito, sa inyong binigay na pagkakataon para kami makapag-aral muli ng inyong salita. I-bless yung Panginoon ang mga teachers at bless rin po, Panginoon, ang mga students na nandito na willing mag-aral ng inyong salita, Panginoon. We pray and ask na kayo, Lord, ang mag-lead, kayo, Lord, ang mag-gabay, at kayo, Panginoon, ang manguna sa lahat ng mga klase ngayong umaga. Salamat, Panginoon, binabalik namin ang kapurihan sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Let's divide our classes. Okay? Ulit tayo, yung mga grade 11 at saka 12, stay na kayo dito. Okay? At yung iba naman na nandito po, get your Bibles. Okay, so meron po tayo Sister Adelina, meron po tayong na-print doon. Meron po sa inyong binigay na okay, sige. Okay. So papatuloy po tayo sa ating lesson. Article number po tayo 12. Okay, patuloy tayo sa article number 12. Okay? So sana naalala niyo po yung napag-usapan natin nung linggo, ha. Ang ating pinag-aralan ng Sunday ay tungkol sa perseverance of the saints. Sige nga, kung may naalala, anong ibig sabihin ng salitang perseverance? Okay? Anong ibig sabihin ng salitang perseverance? Meron bang ano? Ano ibig sabihin ng salitang perseverance? Okay? Meron ba nakaalala? Okay, perseverance. Sige. Tatawag ko yung nakayoko, lahat nakayoko eh. Sige, volunteer na lang para hindi ako magtawag. Sino ang perseverance? Anong ibig sabihin ng perseverance? Okay? Napag-aralan natin ito nung Sunday pa lang, ha? Ibig sabihin ng perseverance ay galing sa salitang persevere. Sabihin, ano po? Pagsusumikap, opo, malapit na. Okay? Malapit na siya.
Hindi lang siya basta pagsusumikap, hindi lang siya basta pagpapatuloy. Sige. Yung ating mga nandiyan, lahat kayo nakayoko kaya tawagin ko sige. Ano ibig sabihin ng perseverance? Oh, may notes ka. Sige, sige na, open notes na, sige. Yan, okay. Simple to say, ganito. Nagpapatuloy, kung sa Tagalog, nagpapatuloy kahit ng kahit meron daw may difficulties, may problema, or merong opposition, ibig sabihin merong kumukontra, no? Yun ang ibig sabihin ng perseverance. So, pagka dinugtong ngayon natin sa ating pinag-aaralan, yung pagpapatuloy ng isang mananampalataya ay hindi lang po siya basta dahil nararamdaman mo na ikaw ay malakas, ikaw ay nasa Panginoon. Ang argumento ko sa inyo nung linggo, ngayon, okay ang buhay, di ba? Mapayapa ang buhay, normal ang buhay. Paano pag nawalan ka ng trabaho? No? Paano pag nawalan ka ng pera? Ikaw ba ay magpapatuloy pa rin sa Panginoon o ikaw ay nandoon sa pagsamba sa Panginoon, ikaw ay naniniwala sa Panginoon dahil lamang ikaw ay may maayos na buhay? Paano pag hindi na maayos ang buhay mo? Nakuha niyo ba 'yon, no? Paano pag hindi na maayos ang buhay niyo, makapagpapatuloy pa ba tayo sa pagsunod sa Diyos? 'Yun ang question ko sa inyo nung Sunday. So kaya ngayon, ibig sabihin, pag sinabi nating perseverance of the saints, ang pagpapatuloy na ito ay hindi lang basta sa ating sariling kakayanan. Okay? At hindi base sa ating emosyon, hindi rin ito base sa ating talino. Kasi kung yung mga matatalino lamang ang nakakapagpatuloy, o di maraming yung mga normal lang, no, na mga mananampalataya ang hindi makapagpapatuloy. Pero bakit iba-iba? Ibig sabihin, hindi po nakabase sa talino, hindi rin siya nakabase sa kung anong meron ka, kaya nakapagpapatuloy ka sa Panginoon. No? So yung unang pinag-usapan natin ng Sunday ay ganito. Naniniwala tayo, ayon sa Biblia, na tanging yung mga nakapagpapatuloy, yung mga nakapag-endure until the end, ang mga tunay na mananampalataya. No? Ito ang ating nakita doon sa mga napag-aralan natin. Okay? Hindi nito ibig sabihin, ulitin ko lang, hindi nito ibig sabihin na tayo ay nakapagpapatuloy, no? Ay hindi nito ibig sabihin na perpekto yung ating buhay, no? Kasi example, yung mga narinig niyo ganito, bigyan niyo kayo ng example. 'Di ba ang nakikita niyo sa balita, for example, si Manny Pacquiao, kilala niyo ba si Manny Pacquiao? 'Di ba? Ano yung narinig niyo sa balita? 'Di ba may pera siya, mayaman siya, 'di ba? 'Di ba? 'Di ba nakita niyo 'yon? So, ito yung gusto ko na maintindihan niyo doon. Yung nakita niyo sa TV, kung nasaan siya ngayon, yung kayamanan niya, yun yung kanyang kalagayan ngayon. Pero bago siya makarating doon, ang dami niyang training na ginawa. Ilang beses siya nabugbog, napatumba, no? Bago siya naging ganun kasikat at ganun kayaman. Nagets niyo yun? So, hindi ibig sabihin na, na maayos na yung buhay niya, no? Hindi. Ganun rin ang ibig ko sabihin pagdating sa pinag-uusapan natin. Pag sinabi natin, ang isang tunay na mananampalataya nagpapatuloy, hindi nun ibig sabihin na hindi ka na magkakaroon ng problema, no? Pag ikaw ay naniniwala sa Diyos, hindi nun ibig sabihin lahat ng problema mo mawawala. Dahil yun? Dahil hindi magic, at hindi rin anting-anting ang Diyos na pag naniwala ka, mawawala lahat ng problema mo, no? Hindi.
Ang paniniwala sa Diyos ay ganito, no? Merong Diyos, mabuti ang Diyos, ayaw niya ng kasalanan. Ayaw niya ng kabaluktutan. Ayaw niya ng karumihan. Di ba? Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay banal, ang Diyos ay tuwid. Kung ganun ang Diyos, edi ibig sabihin ayaw niya ng mga kabaliktaran nun. Tama? Tama ba? Nakakasunod ba? No? Kung mabuti ang Diyos, ayaw niya ng kasamaan. Ibig sabihin, pag gagawa tayo ng masama, natutuwa ba ang Diyos? Hindi. Natutuwa ba ang Diyos o hindi? Hindi. Di ba? Ganun ang pinakasimpleng picture pagka sinasabi natin, tayo inananampalataya sa Diyos. Alam natin na may Diyos na banal, makapangyarihan, at tuwid. Ibig sabihin nun, ayaw niya ng kabaluktutan, ayaw niya ng kasamaan. At yung tuwid na Diyos na yon, nakita ang tao na makasalanan. O nung nakita niyo yung tao na makasalanan, ano sa tingin niyo ang mararamdaman ng Diyos noon? Matutuwa ba siya na yung ginawa niya hango sa kanyang imahe ay nagkakasala? Hindi ginagawa yung mga binigay niyang dapat gawin, no? Sabi sa Old Testament sa Exodus, "Thou shalt not have other gods before me." Wala na kayo dapat ibang Diyos. Ako lang dapat ang Diyos. Dahil siya lang naman talaga ang Diyos. Di ba? Pero tingnan nyo ngayon, ang tao may iba't ibang klaseng Diyos. No? Pag sinabi natin nagpapatuloy, linawin na natin. Pag sinabi natin nagpapatuloy, ibig sabihin nun, ay sumusunod ka sa Diyos. Nagpapatuloy ka, hindi nun ibig sabihin ay wala kang problema, hindi ka na magkakasala, hindi nun ibig sabihin na ikaw naman ay hindi natatablan ng bala. Ay, dahil ako nagsisimba, dahil ako nagpe-pray, hindi na ako tatablan ng bala. Hindi po, tatablan ka pa rin. Tatablan ka ng sakit. Bakit? Kasi may kasalanan sa mundo. Nandun ang kasalanan. Oh. Ano naman, Brother David, kinalaman ng kasalanan sa pagkamatay? Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan kamatay. Bigyan ko kayo ng isang example. Sabi na nga ng gobyerno at ng ating DOH na masama ang pagsisigarilyo, sige mo pa rin kakasigarilyo. Oh. Anong kakalabasan nun? Magiging ka bang malakas kakasigarilyo mo? Hindi. Magkakasakit ang lungs mo. Tama? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Di ba? Kahit na sobra ka ng pagod sa trabaho, sige mo pa rin ang sige. Di ba? Hindi mo pinagpapahinga yung binigay ng Diyos sa iyo na katawan. Dahil ang katawan natin iisa lang. Sige ka ng sige sa trabaho. Ano mangyayari? Di ba? Nakatuto ka na lang sa trabaho. Babagsak ang katawan mo. Di ba? Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sobrang pagsisinungaling. Tapos sa sobrang pagsisinungaling mo, may nagalit na sa'yo. Di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi biro pag sinabi ng Biblia na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung bakit may kamatayan sa mundong ito dahil sa kasalanan. No? Bakit merong mga pinapatay? Dahil may mga mamamatay tao. Di ba? Di ba? Bakit may mga nananakawan? Kasi may mga magnanakaw, may mga taong pumasok sa isip nila, ay, kailangan ko to. Di ba? Kailangan kong natulungan ang aking na pamilya. Pero gagawin ko, manlalamang ako ng iba. Paano ka manlalamang? Kasi yung pera ng ibang tao, kukunin mo. Nakuha natin yun? Ganon kasimple. Ang ibig ko sa inyo sabihin. Holiness and unholiness are opposite.
Hindi pwedeng naniniwala ako sa Diyos, pero gumagawa ka ng mga bagay na hindi maka-Diyos. Gets natin yon, no? Ano ba? Yung tuwid na pag-iisip, tuwid na moralidad, naniniwala ako sa Diyos, pero ang ginagawa mo ay hindi katuwiran, no? Hindi mo pwedeng mahalin ng parehas. Hindi ka pwedeng magsabing naniniwala ako sa Diyos, pero nagnanakaw ka. Nagsisinungaling ka ng grabe, no? Pag sinungaling lang pala, hindi kasama po doon pati yung yung paninirang puri, no? Nagkikwento ka sa yung buhay ng ibang tao, kinikwento mo. Kasama 'yon. Lalo na pag nagdadagdag ka, nagsisinungaling ka pa ganun. Nakuha po ba? Nakuha ba? No? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi ang Bible sobrang lalim na hindi mo maintindihan. May a-apply natin to sa ating buhay dahil para ito sa ating kaalaman tungkol sa Diyos, para makilala natin ng Diyos at malaman natin ang kasalanan na kinagagalit ng Diyos. No? Kaya, pag sinabi natin nagpapatuloy sa Panginoon, itong ibig sabihin natin. No? Pag sinabi natin nagpapatuloy, yung mga nagpapatuloy lamang ang tunay na ligtas, ibig sabihin nun ganito. Pag ikaw ay naligtas, nakakilala ka sa Panginoon, when you are saved once and for all. No? Ibig sabihin, ang ginawa ni Kristo sa krus, hindi yung temporaryo. Na pag ikaw ay nanampalataya, pwedeng bukas matanggal yung pananampalataya mo na yun. Pwedeng matanggal yon. Hindi po. Kasi nung binayaran ka ni Kristo sa krus, mga kaibigan at mga kapatid, hindi lang yun basta doon sa puntong yun ka binayaran. Kung hindi, ang plano ng Diyos ay bigyan ng kaligtasan itong mga mananampalataya sa Kanya. No? Kaya ang sabi doon, whosoever believeth in Him, sabi sa John 3:16, shall not perish. Anong ibig sabihin nun? Pag nanampalataya ka sa Kanya, ay hindi ka na magpe-perish. Tandaan natin, ang pananampalataya na sinasabi doon sa John 3:16 ay simple lang, ganito. Hindi siya formula. Hindi siya magic na, okay, sasabihin ko to, Lord, nananampalataya ako. Tapos magbabago ka na agad. Hindi. Kung hindi, pag sinabi natin kung sino man ang manampalataya sa Kanya, ibig sabihin ng ganito, nabago yung isip mo na ikaw ay may kakayanan para bigyan ng kaligtasan ng sarili mo. Na mayroong mabuting bagay sa iyo na pwede mong gawin para maging maayos sa Diyos. Sa katotohanan, wala tayong pwedeng gawin para matuwa ang Diyos. Lahat ng ating ginagawa ay hindi kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Hindi dahil nilikha tayong pangit o nilikha tayong masama, kung hindi dahil sa puso natin na ang tinitibok ay kasalanan. Yun po ang picture natin sa harapan ng Diyos. Ang sabi nga sa yung shinare ko last time, ang ating mga ginagawa ay parang mga maruming basahan lamang. Lahat ng ginagawa natin parang maruming basahan. Yes. Ganun ang itsura natin sa Diyos. No? At kaya kahit tumutulong ka, nagiging mabuting tao ka, hindi ka pa rin maayos sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi sa mata ng Diyos, ang nakikita niya ay ang kasalanan ng tao. Yung pusong makasalanan. No? Hindi lang siya tumitingin doon sa ginagawa mo, tumitingin siya sa puso ng isang tao. Yun ang rason kung bakit sa kaligtasan, ang sabi, repent and believe. Kailangan mong baguhin ang isip mo saan? Sa kaalaman mong may kakayanan ka. At sa kaalaman mong matalino ka, may ganito ako. Siguro kaya ako mapupunta ng langit dahil may ganito ako, may ganyan ako. At dahil naintindihan ko ang gospel. No? Kasi nakapag-aral ako, hindi yun. Ang dahilan kung bakit ang isang tao mapupunta sa langit dahil nalaman niya ang itsura niya sa harapan ng Diyos ay isang makasalanan at kailangan niya ng tagapagligtas dahil wala nang magliligtas sa kanya maliban sa Panginoong Hesukristo. Nakukuha po ba? No? Amen.
Mahalaga na makita natin ito. Pag sinabi natin, once we are saved, we are always saved, hindi nito ibig sabihin na pwede tayong magkasala. Okay, ligtas na pala ako, pwede na ako magkasala. Hindi po, hindi yan ang ibig sabihin nun. At napag-usapan natin yun ng Sunday. Ngayon, pwede mo rin isipin, ay, sabi ni Brother David, pag ikaw ay naligtas, ikaw ay ligtas na talaga, magpakailanman. So, ibig sabihin, hindi na pala ako magkakasala, mali rin po yan. Kasi ang sabi ko nga sa inyo nung Sunday, tanggapin natin, maniwala man kayo sa hindi, no? Nagkakasala ka pa rin. No? Walang taong hindi nagkakasala. Pero, anong pinagkaiba pala? Kung ikaw ay nanampalataya na sa Diyos, anong pagkakaiba? Ang pagkakaiba ganito, pinalaya ka ng Diyos sa kasalanan, noon wala kang pakialam, noon okay lang sa'yo gumawa ng ganun. Pero ngayon, may factor na. Pag gagawa ka ng isang bagay, Lord, tama ba to? No? Meron ng factor. Malaya na ang iyong pag-iisip sa kasalanan. Pag may kasalanan, pag may isang aksyon na gagawin ka na parang mali, andyan na ang iyong konsyensya, andyan na yung guilt. Kung magawa mo man yung bagay na yon, ikaw ay papalibutan ng tinatawag natin na guilt. No? Bakit? Kasi alam mong mali ito sa harapan ng Diyos. At hindi lang yon. Pagka sinabi nating tayo ay nagkakasala pa rin, hindi nun ibig sabihin na hindi ka naligtas. Ibig sabihin nun ay totoo ang kasalanan at totoo na araw-araw meron tayong pakikipaglaban sa kasalanan. So it makes sense. Kasi si Paul sinasabi niya, labanan ninyo, talikuran ninyo, gawin nyo to para labanan ang kasalanan. Di ba? Kaya mga kaibigan, huwag kayo magpakakampante. Huwag tayo magpakakampante. Bakit? Kasi everyday ay laban sa kasalanan. Everyday, pagkagising mo, pag dumating sa iyo yung temptation, yan ay laban ng isang Kristiyano sa kasalanan. Di ba? So, ibig sabihin, pwedeng araw-araw kang tumumba. Pwedeng araw-araw ka patumbahin ng dyablo. Hanggang maliban sa lumapit ka sa Panginoon, hindi ka talaga mananalo. No? Kaya, ito yung isang bagay na kailangan natin maintindihan. Hindi niya ibig sabihin na tayo ay pwede na magkasala. Ay, hindi. Walang maayos na pag-iisip na Kristiyano ang mag-iisip ng ganun. Bakit? Doon pa lang sa kaligtasan natin, alam natin na ang kasalanan ang naglagay sa atin sa impyerno. No? Tapos gagawin mo ulit sa sarili mong kagustuhan. Walang maayos na Kristiyano ang mag-iisip ng ganun. At hindi naman ibig sabihin na tayo ay di na magkakasala. Bakit? Kasi nagkakasala pa rin tayo. At yun ang dahilan kung bakit kailangan natin lumapit sa Panginoon every day. Ngayon, ang ibig sabihin ng once we are saved, we are always saved, ibig sabihin nun na yung mga naligtas ay na kay Kristo at patuloy kay Kristo. No? Yun ang ibig sabihin nun. Yung note natin ng Sunday, tayo ay patuloy na nakikipaggera sa kasalanan. Sumusunod tayo kay Kristo, sumusunod tayo sa Kanyang katotohanan, sa Kanyang kabanalan, righteousness, and promises. Okay? Yun yung ating mga review ng Sunday. Pero bakit ko sa inyo inuulit? Kasi para hindi mawala yung essence ng pinag-usapan natin. Kasi ang pinag-usapan natin, pagpapatuloy. Ngayon, yung unang pinag-usapan natin, pagkatapos ng introduction na ito, merong dalawang susi para maintindihan natin ang tinatawag na perseverance of the saints or perseverance of the believers. Una, na ating pinag-aralan ng Sunday is this. Key number 1, ang pagpapatuloy ng isang mananampalataya, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi dahil ikaw ay okay sa buhay kaya ka nakapagpapatuloy. Kasi pag dumating yung time na hindi ka na okay, no? Example sa pag-aaral or sa trabaho, o okay ka, nag-achieve ka, paano pag bumagsak ka, no? Paano pag hindi mo na nagagawa yung dati mong galing sa trabaho, no? Baka pagsasamba ka pa rin ba sa Diyos? Baka pagpapatuloy ka pa rin ba? O hanggang doon lang siya, hanggang doon lang yung pagsamba mo sa Diyos sa mga moments na ikaw ay maayos.
Hanggang saan ka makapagpapatuloy? Sa good moments ka lang ba magsasamba sa Diyos, pero sa bad moments hindi ka na makapagsasamba, no? Yung key number 1 natin, ang sagot dito sa katanungan na to. Key number 1, ang pundasyon at ang ugat ng isang mananampalatayang nagpapatuloy ay si Kristo, no? Nakaugat kay Kristo. Bakit ka nag-church? Bakit ka nagbabasa ng Bible? Bakit ka nagpe-pray? Bakit patuloy mong nire-reject yung gusto ng katawan mo o yung gusto ng isipan mo na gawing kasalanan? Bakit patuloy mong nilalabanan yon? Ano ang rason? Ang rason dapat natin ay dahil si Kristo ay namatay sa krus para bayaran ang kasalanan natin at mamuhay tayo sa kabanalan at sa katuwiran habang sumusunod sa Kanya. Nakuha po ba natin yon? No? Mga kaibigan at mga kapatid, hindi nyo na kailangan i-compare yung sarili nyo. Ay, para sabihin ako, ay Kristyano, kailangan ko magbihis ng ganito, kailangan ko umakting ng ganito, kailangan, hindi po. Hindi kayo sumusunod sa isang checklist. Gawin mo to, gawin mo yun. Hindi yun. Simple lang ang punto natin sa church na ito. Kung ikaw ay mananampalataya, sumunod ka kay Kristo. Ano yung sinasabi ni Kristo? Ano yung sinasabi ni Kristo na iwasan mo? Ano yung sinasabi ni Kristo na dapat i-advocate mo bilang isang tao? No? Kahit yung mga kasama mo sa paligid mo, doon sa bahay mo, or kung sa opisina mo, ay hindi ginagawa yon, pero ikaw ay sumusunod kay Kristo, gagawin mo yun. Bakit? Kasi hindi naman yung mga kaopisina mong sinusunod mo, sino? Si Kristo. Nakakuha po ba natin? No? Mga kaibigan at mga kapatid, the persevering attachment to Christ is the grand mark which distinguishes them from superficial professors. Ang isang bagay na marka ng isang tunay na mananampalataya ay hindi mo makikita sa kanilang ministry. Ano ibig mo sabihin, Brother David? Pagkakala ko, pag nagmi-ministry ka, Kristyano ka, mali. Hindi ministry ang basihan na ikaw ay Kristyano. Tandaan natin yan. Hindi rin yung tagal sa simbahan ang basihan. Ilang beses na natin ito inulit sa ating Articles of Faith. Isa lang ang basihan kung bakit ka Kristyano, isa lang ang basihan kung bakit alam mong nasa Diyos ka, isa lang. Ano yon? Ikaw ay nananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus. Dahil wala nang ibang makapagbabayad ng kasalanan mong napakarumi sa harapan ng Diyos. Wala nang iba pang paraan para maibalik ka sa Diyos maliban sa ginawa ni Kristo. Ngayon, kung ikaw naman ay nanampalataya kay Kristo, ito yung sinasabi ng Biblia, pinatawad ka na. No? Pinatawad ka na, natanggal na yung galit ng Diyos sa'yo. Bakit? Dahil binayaran na ni Kristo yung kasalanan mo. At namatay si Kristo para ikaw ay mamatay na rin sa kasalanan at nabuhay siya para ikaw ay mabuhay na rin sa bagong buhay na kailangan mong lakaran sa pagsunod kanino? Kay Kristo. Nakuha po ba natin? Mga kaibigan at mga kapatid, ang isang marka ng tunay na mananampalataya ay ang kanyang attachment kay Kristo. Hindi yung kanyang ministry. Kasi yung mga bagay na ito ay secondary na lamang. Secondary, Brother David, in what way? Pag na kay Kristo ka, hindi na ang pastor magsasabi sa iyo na mag-ministry. Babagabagin ang puso mo. Kailangan pala na magtuturo. Kailangan pala ng mag-i-encourage, magbibisit kay ganito. Hindi, wala na magsasabi sa iyo. Ikaw na mismo ay kikilos. Bakit? Kasi gusto mong maging parte ng gawain ng Panginoon at gusto mong makapagsilbi sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay. Nakukuha po ba natin? No?
Ito mga kapatid, ang isang pinakamahalagang maintindihan natin. At yung key number 2, which is, ito na yung lesson natin, okay? Sana naman yung ating mga examples ng Sunday nasulat nyo, ha? Kasi yung sa key number 2 ay pupunta naman tayo doon sa source. Kung yung una, ang ugat at ang pundasyon ay si Kristo. Ang isang nagpapatuloy na mananampalataya ay nakaugat at ang pundasyon nila ay na kay Kristo. Ang pangalawang susi ay ito. Saan nagmumula ang kanilang pagpapatuloy? Ano yung source? Ano yung source ng perseverance natin sa Diyos? Ano yung source? Di ba? Pwede nyo sabihin na, parang ano yung Brother David, parang redundant yan. Kasi sabi nyo sa number 1, si Kristo ang ating pundasyon at ang ating ugat. No? Para siyang redundant tingnan, pero gusto ko pong tingnan nyo ito sa ganitong klaseng perspektibo. Una, sa key number 1, tayo ang dapat mag-ayos niyan. No? Kung nasa church ka, kung ikaw ay gumagawa ng ministry na hindi si Kristo ang dahilan, no? Kung ikaw ay nandiyan sa plataforma na yan na hindi si Kristo ang dahilan kung bakit ka nandyan, edi that's a really questionable na pagsunod, no? Dahil sa Bible, ipinapakita sa atin yung mga hindi nakaugat kay Kristo ay temporaryo lamang ang kanilang saya sa ministry. Ngayon, pag dumating yung problema, mabilis silang, no? Aalis doon sa kanilang nakasiyahan. Bakit? Dahil, ulit-ulitin ko po ito sa inyo, kung hindi po si Kristo ang ating pundasyon, ibig sabihin ng pundasyon, siya yung dahilan kung bakit natin ito ginagawa mga bagay na ito. At iba ang ating motibo, maalis yung mga bagay na yun pag dumating yung testing at problema. So, dapat may maayos tayong pundasyon. Ngayon, anong ibig sabihin ng source? Sa source naman po, hindi tayo ang source kung bakit tayo nagpapatuloy. No? Sinisigurado lang natin na maayos yung ating motive at purpose. Pero sa key number 2, ito ang gusto ko pong makita ninyo. Ang source ng ating perseverance is God. Paano yun nangyari, Brother David? Kasi, di ba, ako yung gagawa. Ako yung magsisigurado sa aking sarili na hindi dahil hindi naman tayo kumikita dito sa church. 'Di ba? Kasi kung hindi tulad ng ibang church na tingnan nyo, ang yayaman ng mga tao, hindi. Walang monetary gains dito. Lahat ito papalabas. Bakit? Kasi ministry natin to. Ito ay pagsiservisyo namin, pagsiservisyo natin lahat sa Diyos na maabot yung mga hindi paligtas. There's no monetary gain here. So, hindi yun ang source. Hindi yung kagustuhan natin ng source. No? Kung bakit ka nagpapatuloy, kung bakit nakapagpapatuloy isang mananampalataya na walang perang natatanggap sa pinagpapatuluyan niya, ano ibig sabihin noon? Na ang motive niya ay tinatawag na passion. No? Hindi lang siya basta, dahil yung iba ang isip pag parang natrabaho yung church, ay siguro pag nag-ministry ako, makikilala ako. Hindi.
Kung ikaw ay gumagawa ng isang bagay na hindi mo pinagpapagur, na hindi ka binabayaran, walang perang binibigay sa iyo, ang tawag doon ay passion. Passion for what? Dahil si Kristo ay binigyan tayo ng kaligtasan na libre. Ang goal rin natin maibigay ng libre ang gospel. Freely received. Freely given to us. Freely received. Freely ibigay natin. Amen po ba? Dapat maging puso natin. Diba? Libre natin natanggap, libre rin natin ibigay. And at the same time, dapat maintindihan natin sa key number 2. Kung bakit ka nagpapatuloy, hindi lang dahil tama ang iyong purpose, ang iyong motibo, kung hindi key number 2. Dahil ang Diyos ang tumutulong sa atin na magpatuloy. That a special providence watches over their welfare, and that they are kept by the power of God through faith unto salvation. It's God that helps us to continue. Bigyan ko kayo ngayong umaga ng 5 proofs, 5 proofs, na magpapatunay na ang Diyos talaga ang tumutulong sa atin na magpatuloy at mag-endure. No? Ibig sabihin nun, hindi lang tayo yung mga Kristiyano during happy times, during well times, kung hindi tayo rin ay Kristiyano during struggle, during problems, no? In a good situation, in a bad situation, nakapagpapatuloy ang isang Kristiyano, hindi dahil nakabase siya doon sa good times, kung hindi dahil ang source niya ay ang Diyos. At ang pundasyon niya ay sino? Si Kristo. Ang dahilan niya ay si Kristo. Nakuha natin? Kaya pag dumating man yung problema sa'yo, meron kang trabaho ngayon, nakapagpupuri ka sa Panginoon, nakapagsaserve ka, dumating yung problema na walang ka ng trabaho, na walang ka ng pera, makapagpupuri ka pa rin. Bakit? Kasi hindi sa meron ka nakabase ang iyong pagpupuri sa Panginoon. Kundi dahil saan? Sa rason na binigay niya yung buhay niya para sa akin, at pangalawa, dahil alam kong siya ang tutulong sa akin, hindi ako yung malakas, ang Diyos ang malakas, binibigyan na ako ng lakas na magpatuloy. Bigyan natin ng proof ang mga sinasabi ko. Simulan natin sa unang proof. Philippians chapter 1 verse 6. Proof number 1, God begins a good work in you, He will finish it. Pag nagsimula ang Diyos sa buhay mo, hindi ka niya iiwanan. Philippians chapter 1 verse 6. Open your Bibles now, please. Get your Bibles, open your Bibles on Philippians chapter 1 verse 6. Andiyan na kayo, say amen. Amen? Andiyan na kayo, Philippians chapter 1 verse 6. Open your Bibles now, okay? Bible. Babasahin ko pa sa Tagalog, ha? Verse 6, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Jesucristo. Kung nagsimula ang Diyos sa iyo, hanggang sa pagbalik muli ng Panginoong Jesucristo, tatapusin niya yung sinimula niya sa iyo. Nakuha natin? That's one proof. That's a proof that it is God who helps us continue. It is God who helps us endure. Malakas ako, Brother David, sa ngayon. Pero pag dumating yung time na mahina ka, nagda-doubt ka na, no? Nagdududa ka na sa iyong sarili, Lord, ligtas pa ba ako? One save, always save is not being confident. One save, always save is not being strong. One save, always save means we rely on the power and strength of God. Pag dumating yung struggle mo, bigla kang nawalan ng trabaho, nawalan ka ng pera, makapagsasabi ka pa ba, Lord, salamat sa araw na ito, salamat sa mga bagay na binigay mo, makapagsasabi ka pa ba ng gano'n? O hindi? Dahil kung hindi, ibig sabihin, ang pundasyon
ng iyong pananampalataya ay nakabase sa meron ka. At pag nawala yung meron ka na yon, na pinagpapasalamat mo lagi sa Panginoon, makapagpupuri ka pa ba? Yan ang question ko sa inyo. No? Hindi lang po ito sa kung anong meron ka. Kahit sa tao. No? Yung isang tao na inaasahan mo, ay, Lord, salamat Lord sa aking tito, sa aking tita, sa aking mama at papa na binibigyan ako ng baon every week, 500, no? A week. Wow, sana all. Ay, normal na yan ngayon, 500 a week, Noon sa panahon namin, 50 pesos. No? Di ba? Paano pag nawala yung nagbibigay sa'yo noon? Nawala yung pinagkakatiwalaan mo. Yung best friend ko, sabihan ko yung lahat ng sikreto. Paano pag nawala yung pinagkakatiwalaan mo na tao? Nawala yung tumutulong sa'yo? Makapagpapasalamat ka ba sa Diyos? Yun ang isang bagay na kinabiliban ko kay Job Alam niyo ba sabi ni Job nung nandoon na siya sa punto ng kanyang buhay na tinanggal yung mga anak niya, tinanggal yung mga ari-arian niya, yung asawa niya, ang sabi sa kanya, sumpain mo na ngayon na Diyos mo, tingnan niyo yung nangyayari sa atin. Ang sabi ng Diyos sa asawa niya, hubad ako nang galing sa Diyos. Hubad rin ako babalik. Dahil naiintindihan niya na yung mga bagay na meron siya ay hiram lamang. Hindi sa kanya yan. Alam niyo yung buhay niya ngayon ay galing sa Diyos na nagpahiram lang sa kanya ng mga bagay. Kaya kung mawala man yung mga bagay na yon, papasalamat na lang siya. Di ba? Tayong tao lang naman ng mga selfish pagdating sa ganyang bagay. No? We need to understand, if God begins a good work in you, God will finish it. So, huwag kayo magtiwala sa inyong sarili. At i-appreciate nyo lahat ng ginagawa ng Diyos sa buhay nyo, sa family nyo, everyday. Araw-araw. I-try nyo. Bago kayo matulog, i-reflect nyo yung nangyari sa buong maghapon. Lord, kung magtatanong ka, ano ba Lord ang mga pwedeng ipagpasalamat sa'yo? Magsimula ka sa anong meron ka ngayon. Lahat yun, hiram galing sa Diyos. Ano yung Brother David? Yung bahay namin, yes, meron ang bahay. Tubig, yes, magsalamat ka. Pagkain, yes. Buhay, meron ka, pasalamat ka. Hininga, meron, pasalamat ka. No? Pinaka-basic. Basic needs of a person. Shelter, food, water. Salamat ka sa Panginoon, meron kang ganun. No? Proof number 2, mag-move forward tayo from Philippians 1:16 to Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Kung gusto niyo ito, may sulat ng mga verses na to para anytime na magkaroon kayo ng struggle sa inyong buhay, tingnan niyo itong mga verses na ito na nanggaling mismo sa ating apostol na nagsulat at nag-encourage sa mga taga-Pilipos. Proof number 2, it is God who worketh in us, continue to work out your salvation. Ano ibig sabihin nun? Kung bakit nasasabi ni Paul na magpatuloy ka, kasi alam ni Paul na ang Diyos ang gumagawa at nagtatrabaho. Kanino? Sa atin. Hindi yung lakas natin. Dahil kung tayo lang ang basihan, Lord, ligtas na ako. Yes, Lord, nararamdaman ko ligtas ako. Bukas hindi mo na nararamdaman na ligtas ka na. So, hindi ka na ligtas. Di ba? Kasi nakabase saan? Sa feelings mo, sa emosyon mo, na sobrang volatile, sobrang bilis magbago. Pag nawala yung heightened emotion mo Sunday, Lord, thank you, I feel, I am saved, ready ako mag-save. Next week, hindi mo na feel yun. Kasi yung goal mo sana, biglang nawala, makakapag-serve ka ba? Yung pangako mo, Lord, makakapag-serve ako sa iyo, I will serve you. Diba? Lord, I love you, Lord. Pero nung nagka-problema ka, hindi mo na mabanggit yung Diyos sa iyong bibig. Diba? Kaya, let's read Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Sabi sa verse 12, kaya nga, mga minamahal ko, sabi ni Pablo, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kung hindi higit ngayon, na ako'y hindi ninyo kasama.
ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo. Napansin niyo yung word na sapagkat? Napansin niyo yung word na for it is. Magpatuloy kayo dahil sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Kung papaano itong ginagawa nyo ay napakaganda, nagsisilbi kayo sa Panginoon. Gumagawa kayo ng mga bagay tungkol sa Panginoon, magpatuloy kayo. Magpatuloy lang kayo. Bakit? Ibig sabihin ni Paul, hindi sa lakas nyo, hindi sa galing ninyo, hindi sa talino ninyo, makapagpapatuloy kayo. Dahil alam kong ang Diyos ay patuloy na tutulungan kayo. Nakita niyo yung verse na to, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais, sa paggawa, para sa Kanyang mabuting kalooban. For the glory of God. Kaya hindi na rin tayo magtataka kung bakit sabi ni Paul, whether you eat or you drink, do it all for the glory of God. Ibig sabihin, maglakad ka lang palabas ng bahay nyo, sumakay ka ng jeep, pumunta ka ng eskwelahan, gawin mo lahat. For what? For the glory of God. Di ba? Ganun pala yung Brother David, yes. Even sa panunood, nanonood ka ng movie, gawin mo for the glory of God. Paano ako, Brother David, makakapag-glory sa Panginoon? Pag ako ay namamasyal, pag ako ay pumupunta sa mga lugar na, pwede po kayo mag-glory sa Panginoon. Lahat ng bagay sa mundo pwede niyong ibalik sa Diyos. Bakit? Kasi lahat din sa Kanya. Namasyal ka sa Green Hills, paano ka makapag-glory sa Panginoon? Oh, pasalamatan mo ang Diyos sa napakagandang terra formation structure na nandoon sa Green Hills. Diba? Ang ganda ng formation doon ng ano, nag-promote no? Nag-promote. Diba? Namasyal ka lang, pero ginawa mo for the glory of God. Diba? Tapos pagsakay mo ng jeep, merong nag-iingay doon, nakakainis. Mainis ka for the glory of God. Ano ibig sabihin nun? Be angry but sin not. Okay lang, magalit ka, pero wag kang magkakasala. Kahit na nakakainis siya, wag mong bonjagin. No? Hindi, magalit ka lang. Nakapag-glory ka sa Panginoon sa pagsunod sa Kanya na kahit na ganong galit mo, hindi mo siya kinantihan. Nakuha natin? Because it is God who helps us to will, to do for His good pleasure. Nakuha po ba natin? Mga kapatid, nakuha po ba? Amen. Nakuha ba? For the glory of God. Whether you eat or you drink. No? Yung iba nga dito, nagpipray 3 times a day na lang eh. Ano ibig sabihin ng 3 times a day? O, breakfast, lunch, o dinner, o yun na yung prayer nyo sa buong araw. Di ba? Hindi mo lang kayo nagpasalamat pagising nyo, Lord, thank you, nagising pa ako. Ang prayer nyo talaga, pagkain na lang. Straight na. Straight na yun, no? Proof number 3. 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Babasahin natin sa 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Sabi sa verse 3, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Okay? Sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan, ay ano daw? Ay muli tayong ano daw? Ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay. No? Nung siya ay nabuhay muli, para daw tayong binuhay ng Diyos. In what sense? No? Nung namatay siya, dapat namatay na rin yung iyong pagka-gusto sa kasalanan. Dahil yun ang rason kung bakit siya namatay. Para bayaran ang kasalanan mo, para ipaintindi sa'yo na yung kasalanan mo ay hindi tama at kailangan mong baguhin ang iyong isip, repent, baguhin mo ang iyong isip na yung kasalanan na yon ay hindi mo dapat ginagawa dahil ito ay labag sa Diyos.
Ito ay kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Ito ay kabaluktutan sa harapan ng Diyos at hindi mo dapat ginagawa. Nung namatay siya, binayaran niya yung kasalanan, kasama ni Kristo yung kasalanan mo sa libingan. At nung nabuhay siya muli, ibig sabihin, tayo na sumusunod kay Kristo ay pwedeng mabuhay ng isang bagong buhay habang sumusunod sa Panginoong Kristo. Kaya, pagka tinaas ka dyan sa baptistry, hindi nun ibig sabihin na member ka na ng church na ito. Mali yung pag-iisip nyo na yun. Ibig sabihin nun, ikaw ay handa ng sumunod sa bagong buhay sa pagsunod kay Kristo. Tumatalikod sa kasalanan, sumusunod sa kabanalan, tumatalikod sa kabaluktutan, sumusunod sa katuwiran. Kaya kahit na walang nakatingin sa inyo, dahil ikaw ay tagasunod ni Kristo, gagawin mo ang gusto ni Kristo. No? Kahit na yung mga kasama mo sa opisina, kasama mo sa eskwelahan, iba ang ginagawa, ang gagawin mo pa rin yung gusto ng Panginoong Kristo. Di ba? By the way, ang hustisya ay isa sa mga karakter ng Diyos. Kaya dapat kayo ay isang taong may integridad at may hustisya sa puso. No? Anong ibig mo sabihin ba doon yung hustisya sa puso? Anong ibig mo sabihin pagkakaroon ng hustisya? Ano nga ibig sabihin ng justice? Sige nga. Magkaroon ng just, from the word just. Anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, magkaroon tayo ng kapantayan at katuwiran. Pag nakita nyo na ang isang tao ay ginagawa ng masama, ano ang mararamdaman mo? Bahala siya dyan. Hindi, hands up ako dyan ha. Hindi yun justice. Ang isang taong makakita ng binubuli, itong mararamdaman niya, makakaramdam siya ng galit. Galit saan? Sa mga nambubuli. Bakit? Yun ang tinatawag na righteous anger. Yun ang dahilan kung bakit tayo napunta sa impyerno. Yun ang dahilan kung bakit tayo nilagay ng Diyos sa impyerno. Dahil lumabas yung galit ng Diyos. Saan? Sa kasamaan. Lumabas yung galit ng Diyos. Saan? Sa kabaluktutan. Nakuha po ba natin? Kaya tulad ng kanyang justice, dapat meron ka rin ganun. Bilang isang mananampalataya, magkaroon ka ng justice sa iyong sarili. Diba? Magkaroon ka ng isang just na susundan. Nakuha po ba natin? No? But that's for everyone. Verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa iyo, na sa kapangyarihan ng Diyos ay iniingatan saan daw? Sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na nakahandang ipahayag sa huling panahon. Proof number 3 sa ating 5 proofs na ang Diyos ang ating source ng pagpapatuloy. Proof number 3. We are kept by the power of God through faith unto salvation. So, have faith in Him. No? Kung ang Diyos ang makapagbibigay sa atin ng pagpapatuloy, o di magtiwala ka sa Panginoon. Ganun kasimple. No? Dahil kung ang makapagbibigay sa iyo, kung ang makapagpapatuloy sa iyo sa pagsunod sa Diyos, yung pera mo, no? Yun ang sundin mo. Kaso hindi yun eh. Dadalhin lang tayo nun sa grid. No? Ang binigay ng Bible na isang bagay na makapagtutulong sa atin, makapagpatuloy ang Diyos,
Kaya lumapit ka sa Diyos. Dahil walang ibang makatutulong sa atin na makapagpatuloy sa buhay na ito maliban kung lalapit tayo sa Diyos. It is also the same pag nagkasala ka, no? Pag nagkasala ka sa harapan ng Diyos at naiintindihan mo na nagkasala ka, naiintindihan mo na mali yung ginawa mo, wala nang choice maliban sa bumalik sa Diyos. Dahil pag patuloy mo siyang tinatago at hindi mo sinusurrender sa Diyos, ay Lord, kalimutan na lang natin to. Ang tawag doon ay pride. Bakit? Kasi hindi mo kayang isuko, hindi mo kayang aminin na nagkamali ka sa harapan ng Diyos. Hindi mo kayang sabihin na, Lord, mali ako, tama ka, kailangan ko magbago. Hindi mo kayang sabihin yun. You are not humble. You are prideful. Pag dumating ang time na nagkamali ka, nakagawa ka ng kasalanan sa Panginoon, ang sabi ng Bible, repent. Baguhin mong isip mo, hindi ka malakas, mahina ka, nagkasala ka, lumapit ka sa Panginoon, humingi ka ng tawad, siya ay faithful to forgive you. He is faithful to forgive us. Nakuha po ba? No? Kaya, kung ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapatuloy, bakit hindi ka lalapit sa Kanya? Diba? Bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? Lord, gusto kong maging maayos kaso hindi ko kaya. Lumapit ka sa Diyos. Patuloy mo siyang kilalanin. Alamin mo yung mga bagay na nakapagpapahamak sa isang tao na sinasabi ng Diyos na kasalanan. At alamin mo yung mga bagay na sinasabi ng Diyos, ito ang kabanalan. Ito ang katuwiran. No? And you will stand out from the rest. Makikita nila, bakit ganyan ka magsalita? Bakit ganyan ka umaksyon? Why? Mga kaibigan, it's all up to you. Itong inaaral natin ay para lamang mabigyan tayo ng proof na ang Diyos ang source at hindi tayo. Proof number 4. Favorite natin ito, 1 John 4:4. Ano yung sabi sa 1 John 4:4? Kayo'y sa Diyos. Ye are of God, little children. Kayo ay sa Diyos, and have overcome them because, ito yung dapat yung underlinean, because, you have overcome them because, dinaig nyo sila, mananalo kayo, no? Makakapagpatuloy kayo, because, the reason is, greater is He that is in you, that He that is in the world. Sapagkat siyang nasa iyo ay higit na dakila kaysa sa nasa sanlibutan. Proof number 4, we overcome adversaries and sin because greater is He that is in you than he that is in the world. So kung ganon ang ating premise, then ano ang conclusion natin? Magtiwala kayo sa Diyos. Pagtiwalaan natin ang Diyos na siya ang makapagbibigay sa atin ng tulong during trials, during problems. Lapit tayo sa Diyos. No? Though may alam kang technical skills, may alam kang bagay, paraan, lumapit ka pa rin sa Diyos. Kasi ang lahat ng ways ng tao pwedeng pumalya. Di ba? Pero pag lumalapit tayo sa Diyos, we acknowledge His great omnipotence and great omniscience, yung kanyang power in everything, yung kanyang kaalaman in everything, no? Yung kanyang presence in everywhere in this world. We acknowledge the moment na tayo ay lumalapit sa Diyos in prayer. Paano yung Brother David in practice? Paano yun in practice na i-acknowledge natin ng Diyos? Ganito kasimple. Pag nagka-problema, bago ka magreklamo sa buhay mo, alamin mo muna yung lahat ng mga good things na nangyari habang nasa problema ka. Dahil pag nasa problema ka po, ang bilis makalimutan yung mga ginawa ng Diyos para sa atin. At tumutok na lang agad doon sa
problemang nasa harapan natin. Neglecting yung mga bagay na meron tayo ngayon. Acknowledge mo muna, pasalamatan mo ang Diyos, tapos humingi ka ng tulong sa Diyos sa bagay na yun. Then, itry mo na yung mga options mo. Pagtapos mo humingi ng tulong sa Diyos, try mo yung mga options mo, and God will give you His will. No? Ang nangyari ganito Pag nagkaroon ng problema, Lord, please gawin mo to, hindi ginawa ng Diyos. Ano mangyayari? Magagalit ka sa Diyos, Lord, bakit hindi mo sinagot yung prayer ko? Kasi hindi nga yun ang will ng Diyos sa problema na yun. Nakita niyo yung pattern? The problem is, inuunahan natin ang Diyos. And that's why, sa verse na ito, napakaganda, if we do not trust God sa ating mga problems, we will usurp, aagawan natin ng trono ang Diyos sa ating buhay. Lord, please gawin mo to. Sino ka para magsabi sa Diyos ng ganyan? Humingi ka ng tulong, Lord, help me. Tapos, gawin mo lahat ng options mo. Basta wag lang kasalanan, ha? Basta wag lang kasalanan. Gawin mo lahat ng options mo, basta wag lang kasalanan. Nakuha po ba natin? And God will help you. Hindi black and white ang pagsagot sa problema. Yung iba, pag nagkaroon ng problem ng ganito, yung letter A ang ginagawa nila, yun ang pinoprovide ng Diyos. Yung iba naman, letter B, hindi gumana yung A. Yung iba naman, letter C, hindi gumana yung A and B. In that point, hindi natin pwedeng sabihin na, ay dahil ginawa ko to, dapat ganito rin gawin mo. Kasi it never depends sa ating choice and option kung ano ang magiging sagot ng Diyos. Nakadepende sa Diyos kung ano ang magiging sagot sa prayer mo. Nakuha po ba natin? Hindi, Brother David, pag nag-pray ako dapat ganito. Lumabas. Mga kapatid, hindi tayo ang basihan sa pag-aralan natin. Greater is me. Hindi. Greater is He than he that is in the world. Kuha po ba natin? Kaya, magtiwala ka sa Kanya at hindi sa iyong sarili. Okay? Nakuha niyo yung pattern? Pag nagka-problema, pasalamatan niyo muna lahat ng ginawa ng Diyos sa inyo, tapos mag-pray tayo, then gawin natin yung best natin. At ang Diyos ang magpapakita sa atin ng daan. Huwag niyong gawin, pagdating ng problema, nag-pray ka na, Lord, dapat ganito, please, gawin mo to. Inuunahan natin ng Diyos As if tayo ang Diyos. No? That's wrong. Rely tayo sa Diyos. Rely tayo sa Kanyang wisdom. Dahil pwedeng yung alam mo nga yung solusyon, hindi pala yun yung solusyon ng Diyos para doon. Amen po ba? Okay. Proof number 5. Mag-move forward na tayo kasi baka mapunta tayo sa self-help na message. Proof number 5 tayo. Stick lang tayo sa theology. Proof number 5. Jude chapter 24 verse Jude chapter 24 verse Jude chapter 1 verse 24-25. Wala pa lang ibang chapter ng Jude. Verse 24-25 ito. Jude chapter 1 verse 24 to 25. Verse 24, nandiyan na po kayo, say amen. Diyan na po kayo, say amen. Jude chapter 1 verse 24. Say amen. Okay, 24. Ang sabi po diyan, ngayon sa Kanya na may kakayahang mag-ingat sa inyo mula pa sa pagkatisod at sa inyo'y makapaghaharap na walang kapintasan sa harap ng Kanyang kaluwalhatian na may malaking kagalakan. Pansinin niyo yung word dyan na ngayon sa Kanya. Now unto Him. Ngayon sa Kanya na may kakayahan. That is able to what? Na may kakayahang ano? Ano yung word na ginamit? Keep you. Now unto Him that is able to keep you. Sino yung He? Sino yung He na yun? It's God. It's Christ. That is able to keep you from what? From falling. And to present you, ano daw? Ano yung word? Ito yung gusto ko makita nyo. Ano yung word? Faultless. Nagkakasala ako. Paano ako magiging faultless?
That's the point. That's the point. Hindi mo kayang gawing malinis ang sarili mo. That's the point. Sino ang kayang linisin ang isang taong napakarumi, napakapangit ng itsura sa harapan ng Diyos dahil sa kasalanan? Sino ang kayang maglinis nun? Si Christ. Kaya habang hindi ka palinis sa harapan ng Diyos, ang galit ng Diyos ibubuhos sa iyo sa impyerno, pero may isang Diyos na nagbigay ng awa sa atin. Binigay niya yung kanyang buhay dahil kailangan pa rin bayaran ng kasalanan. At nung namatay siya sa krus, tinanggap niya lahat ng galit ng Diyos na para sa iyo, para sa akin. Tinanggap niya yung lahat para lang maligtas ka, mapatawad ka, malinis ka sa harapan ng Diyos. It is God who helps us. Paano yung Brother David, pag nagkasala ako, ano yung ating rules kanina? Hindi ibig sabihin na tayo ay ligtas na, hindi na tayo magkakasala. Tanggap natin, we are faulty creatures, we are fallen creatures, tayo ay, ang puso natin at ang flesh natin, may flesh pa rin tayo, hinahanap pa rin ng flesh natin ang sin, ang kasalanan, hinahanap pa rin natin. Pero ang makapagpapanalo sa atin sa kasalanan ay sino? Si Kristo. Ang pundasyon natin dapat si Kristo. Lord, tulungan niyo ako sa araw na ito. Lord, help me na magbigay glory sa Diyos sa lahat ng gagawin ko each day. Sa verse 24 ng Jude, pinapakita dito, pagtapos ng ating buhay, magpatuloy ka lang ngayon sa Panginoon. Magpatuloy ka lang. Kahit na tumumba ka, balik ka sa Panginoon. Humingi ka ng tawad, balik ka sa Panginoon. Dahil pagtapos ng buhay natin, pag ikaw ay nagpatuloy sa Panginoon, si Kristo na ang bahala sa iyo. Siya na ang magdadala sa iyo papunta doon. Hindi ka niya papabayaan. Look at the word. He will present you faultless sa harapan ng Diyos. Hindi ko alam kung paano yung gagawin ng Diyos. Pero pinakita sa Bible, binayaran niya ang lahat ng ating kasalanan para lang mailigtas tayo at para tayo ay makabalik sa Diyos. Hindi niyo ba alam kung bakit tayo tinatawag na children of God? Galit ng Diyos sa atin. Ikaw ba mag-aampon ka ng isang bata na inis ka at galit na galit ka? Yes or no? Siyempre no! Bakit ka mag-aampon ng isang bata na nakakagalit? Ilagay natin sa Diyos. Paano tayo naging anak ng Diyos sa mga pinagagawa nating kasamaan? Answer that. How can God love a sinner? Alam niyo kung paano? Dahil yung marumi na to ay merong naglinis. Merong nagbigay ng buhay niya para lang itong maruming makasalanan na to ay mapatawad ng Diyos, malinis ng Diyos, at ituring ng Diyos na parang anak. Hindi ka pwedeng tanggapin ng Diyos na ikaw ay makasalanan. Tinanggap ka lang ng Diyos dahil kay Kristo. That's the point. Kung hindi dahil kay Kristo, hindi tayong kayang tanggapin ng Diyos kahit bilang anak. Imagine that. Ilalagay ka sa impyerno dahil sa kasalanan mo, tapos magiging kang anak. Anong nagbago? The change is Christ. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. And that's the pivotal point. Ano mo ibig sabihin ng pivotal sa Tagalog? Yun yung pinakagitna ng lahat ng mga arrows. From the Old Testament, ito yung kasalanan natin, ito ang Diyos, ang nasa gitna ng lahat ng yan ay sino? Si Kristo. Siya ang pivot. Siya yung nasa sentro. No? Mahalaga na maintindihan natin. Kaya, He is able to present us faultless before the presence of God. Ngayon, binigyan ng acknowledgement ng writer ng Jude, ang Diyos. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen.
Nakita niyo mga kapatid? In good times, praise the Lord. In struggling, trials, and bad times, purihin natin ang Diyos. To the only wise God, our Savior, be glory and majesty, dominion and power, both now and ever. Amen. Ituring natin ang Diyos na hari at ang ating Diyos. Nakuha po ba natin? And proof number 5 na pala yun, no? He is able to keep you from falling and stumbling. E di dapat, kung siya ang makakagawa nun, sa Kanya kayo pumunta. Hindi sa kahit kung kani-kaninong Poncio Pilato. No? Pumunta kayo sa Diyos. Kasi siya ang makakatulong sa inyo para hindi kayo mahulog at matumba sa kasalanan muli. Magko-conclude po tayo bago tayo mag-close. Okay? So yan yung 5 proofs natin para masabi natin that it is God who help us endure through Christ. Nakuha po ba natin yung mga proofs natin? No? So, paano ka makapagpapatuloy? Lord, paano ka makapagpapatuloy? Punta ka sa Diyos. Go to God. Tapos, Brother David, ano gagawin ko? Paano ako pupunta sa Diyos? Sinasabi dito, sa ating lesson, na ang atin pong pagpunta sa Diyos ay hindi lang sa pamamagitan nung tayo ay nanampalataya sa Kanya doon sa krus. Hindi yon. That's not the complete story. That's the start. Yun ang simula. Paano ka magpapatuloy sa Diyos? Ito, hindi rin sa pag-church, hindi rin sa pagpipray, sa pagbabasa sa pagmi-ministry, sa pagbabasa ng Bible, hindi sa ganon. No? Huwag niyo siyang ituring as checklist, di ba? Parang gagawin ko to para makilala ko Diyos, hindi. Kilalanin mo ang Diyos sa dalawang bagay. Personally. Kilalanin mo siya sa buhay mo sa pamamagitan ng ano? Saan mo mahanap ang mga bagay ng Diyos? At kung sino siya, saan niyo makikita? Sa Bible. Aralin niyo ang Bible, hindi lang basta para basahin ng Bible. Buksan niyo ang Bible niyo with an intention, sino ba ang Diyos? Ano ba ang kagustuhan ng Diyos? Ano ba ang ayaw ng Diyos? Kilalanin niyo ang Diyos with an intention of knowing Christ and God. Buksan niyo ang Bible na may ganung intention. Kung bakit kayo naboboring kasi ang pagbabasa niyo ng Bible is para lang makabasa ng Bible. Meron kasi akong 1-year devotion plan. Tapos nagbukas ka sa Daniel chapter 24. Matthew chapter 12. Sino nagbabasa ng isang libro na nagsisimula sa chapter 24? Meron ba kayo nakitang ganon? No? Nagbibili ka ng libro, tapos pagbukas mo, chapter 12 ka na nagsimula magbasa. Yung pang ano pa, yung pang pitong paragraph pa. Hindi nagsimula sa unang paragraph. Di ba? Verse 14 ka na nagbabasa. Nagets nyo yung point? No? Nagets nyo yung analogy? Kung magbabasa kayo ng Bible, basahin nyo ba lang ng maayos? Di ba? Parang yung libro na nagbasa sa gitna na nagbukas. Huwag ganon. Give justice to the Bible. Basahin nyo ang Bible lang maayos. Simulan nyo sa simula. Kung magbabasa kayo sa Jude, isang chapter lang naman yan, no? Or sa Matthew, simulan nyo sa chapter 1. Hanggang sa ending. Bakit? Kasi ganon ang pagbabasa with an intent to learn. Kung gusto nyo makilala ang Diyos, treat the Bible properly. Nakuha po ba natin? Kasi yan ang salita ng Diyos. Pag ginawa natin yon, mga kaibigan at mga kapatid, ito ang sinasabi ko sa inyo, personally, pag ginawa nyo yon, makikilala nyo ang Diyos sa sobrang daming bagay. Makikita nyo siya sa sobrang daming bagay sa paligid ninyo. Pangalawa, hindi lang personally. Pangalawa, ito po yung gusto ko marinig nyo. Secondly, hindi lang personally. Pangalawa, kilala nyo ang Diyos sa inyong social perspective.
Ano ibig sabihin nun? Hindi tayo, mga Kristiyanong, isolated. Ang plano ng Diyos sa isang Kristiyano ay sumama sa kanya kapwa Kristiyano at magpuri ng sama-sama sa kanya. Do not forget the assembly of God every Sunday. Pero hindi naman sapat ang Sunday. Nag-assemble tayo Sunday. Kaya, Sunday tayo magpupuri. Di ba? Mga kaibigan at mga kapatid, the most important thing sa social ay ito. Sa church, yung hindi mo natututunan personally, matututunan mo sa church. Yung hindi mo natututunan personally, matututunan mo sa ibang kapatiran. Nakuha natin? Sabi ng Bible, encourages other, no? Build each other up, uplift each other. Saan yun? Sa church. Kasi wala na tayong ibang pagtitipon maliban pag linggo. Amen mo ba? Kaya give the Lord's Day its due. Pag Lord's Day, sama-sama tayo magpuri sa Panginoon. Okay? Personally and social. Okay? Now, let's conclude yung ating lesson. Conclude tayo dito. At nandiyan yung conclusion na nilabas ni Don. Pag sinabi nating perseverance of the saints, it means nagpapatuloy, nagko-continue sa Panginoon despite sa mga problems at difficulties na dadaanan natin. Si Kristo ang maging pundasyon mo, hindi ang ibang bagay. Si Kristo lang ang pundasyon. Pangalawa, dapat malaman natin at i-accept natin, mahina tayo. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng lakas para magpatuloy. Tandaan niyo yung 5 proofs. It's God who helps us. Go to Christ and follow Him. Hindi nawawala ang Diyos. God is there to help us continue and endure until the end. Pwede mo ba doon mailabas? A saved person will just continue to be in truth. Kahit hindi siya sabihan ni pastor, kahit hindi siya paalalahanan ng mga kapatid, ang isang mananampalataya ay magpapatuloy na tumayo sa katotohanan ng Diyos. Kahit wala siyang kasamang kapatiran, sa eskwelahan siya, sa opisina, patuloy siya sa kanyang tinatayuan ng pananampalataya, lumalayo sa kasalanan, sumusunod sa kabanalan, patuloy kay Kristo. And walking in Christ each day. Let's open the Bibles on Job chapter 17, verse 99. Job. Sabi ng iba, may Job pala. Kala ko karakter lang yan sa Bible. Yes po, may Job, may book of Job. Buksan niyo sa Job, chapter 17. Okay? Job 17, verse 99. Okay? Diyan na ba kayo? Say amen. Walang 99, Brother David, sa chapter 17. Saan yan? Verse 9. Verse 9 pala, sorry. Verse 99, saan yan? Verse 99 na yan. Tsachamba ka na naman, Brother David, ah. Verse 9 po tayo. Okay? Chapter 17, verse 9. Diyan na kayo, say amen. Okay, verse 9 tayo. Basahin natin. The righteous also shall hold on his way, and he that hath clean hands shall be stronger and stronger. Ibig sabihin nito, mga kaibigan at mga kapatid, ibalik mo doon yung quote, ang isang ligtas na person ay magpapatuloy. Magpapatuloy saan? Sa katotohanan. Kung ikaw ay nakakilala sa Panginoon, expected sa iyo na ang iyong pupuntahan ay righteousness. Titindig ka sa righteousness. Hindi ka titindig sa kabaluktutan, sa kasalanan. Hindi ka titindig doon. Lalayo ka doon. Gagawin mo yung best mo para umalis doon sa mga maruruming bagay na yon. At gagawin mo ang best mo para magpatuloy sa Panginoon, irespeto ang Panginoon, i-glory ang Panginoon, i-honor ang Panginoon. You will do everything in your power to do that. Dahil ikaw ay isang righteous na person na nakakilala kay Kristo. Nakuha po ba natin? No? Yun sabi ng verse, ang righteous shall also hold on his way. Magiging righteous pa siya. At yung mga malilinis ang kamay ay magigilang malakas. Magpapatuloy silang lumakas dahil tumatayo sila
sa kalinisan at sa katarungan. Nakuha po ba natin? Amen po ba? Okay. Kaya yung mga, ano dyan ha? Tandaan natin. Kahit ito, simple lang. Very simple. No? Sa pamamalengke. Ay, ano yung Brother David? Bakit pamamalengke? Yan. Yung mga tumatawad. 100 pesos tatawagan nyo ng 50 pesos. Grabe no, 50%? Hindi ba lang kayo naawa sa nagtitinda? No? Bayaran nyo na lang ng buo. Di ba? Naman, makakatulong naman sa inyo, nakapag-servisyo naman sa inyo. Bayaran nyo ng buo, huwag nyo tawaran. Di ba? Parang wala ko narinig na amen ha. Wala ka dyan, Brother David. Wala ka sa buhay mo. Tumindig kayo sa katarungan. Okay? Huwag tayo manlalamang ng kapwa. Tumindig tayo kay Kristo. Amen po ba? Ayan, may nag-amen na. Yung mga nag-amen, nakikita kayo ng Diyos. Bukas, sa Tuesday, sa udan. The joke lang. Okay. Nakuha po ba natin? Nagets natin? No? Ang malinis ang kamay, patuloy na lalakas. At ang tuwid ay patuloy na tatayo sa kanyang ways. Matthew chapter 10, verse 22. Anong sabi dito sa Matthew chapter 10, verse 22? Okay? Matthew chapter 10. Bigyan ko pa yun ng example. Ito, sikat ito sa mga students. O yung mga students, ang hiling ng mga sumasakay sa jeep. Sana hindi mapansin na hindi pa siya nagbabayad. Diba? Alam na natin yung mga ano na yun. Pero kung ikaw ay isang mananampalataya na tumitindig sa tama at sa katarungan, kahit na hindi napansin ng driver na hindi ka pa nagbabayad, magbayad ka. Amen ba? Talaga, amen ha? mga nagbabiyahe dyan sa jeep, ha? Okay? Let's stand on righteousness. No? Let's stand on justice. Matthew chapter 10, verse 22, sabi sa 22, at kapupuotan kayo ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Ang isang marka ng isang ligtas ay nagpapatuloy. Nakuha po ba natin? Nagpapatuloy. John chapter 8, verse 31. Ano yung sabi niya sa John chapter 8, 31? Buksan niyo sa mga Bibles niyo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga Hudyong sumasampalataya sa Kanya, kung kayo'y mananatili sa aking salita, tunay ngang kayo'y mga alagad ko. Hindi lang basta tayo ay nagpapatuloy, kung hindi, nagpapatuloy saan? Nagpapatuloy tayo sa mga katuruan ng Panginoong Jesucristo at sa Kanyang salita, yun ang marka ng isang ligtas. Nakuha po ba natin? Mga kapatid, nakuha ba natin? Paano nyo malalaman ang isang taong mananampalataya at nasa Panginoon? Patuloy siyang sumusunod sa mga turo ng Panginoon at sa katotohanan na ina-advocate ng Panginoon kahit na may problema, trials and tribulation na dumating sa Kanya. That's what we call perseverance of the saints. Sinisigurado mo at tinatanggap mo rin na ang Diyos ang tumutulong sa iyo na hindi mahulog. Lastly, Revelation chapter 2 verse 10, at magtatapos na tayo, last na to. Revelation chapter 2 verse 10. Diyan na kayo, say amen. Diyan na po ba kayo? Revelation 2 verse 10? Amen. Okay, tapos nag-amen, nagbubuklat pa. Ano ba? Diyan na kayo? Okay, ipapasahin natin verse 10. Huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mong nang danasin. Malapit ng ikulong ng dyablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok. At magkakaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Ito ay doon po sa mga doon sa mga sinasabihan ni John doon
let's call it, magkakaroon ng opposition galing sa government. No? At pahihirapan sila, tutorturin sila. Ito yung warning sa kanila. Pero, ang sabi ng Panginoon sa kanila, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. At ibibigay ko sa iyo ang corona. Ito ang ating pinaka-ending ngayon. That's what is happening. When we say perseverance of the saints, hindi lang natin na sinasabing ang Diyos ang tumutulong sa atin, but actually, tayo ay nandoon rin sa pagsusumikap. No? Pwede ba doon pakilabas? We continue to walk in Christ, whatever happens. We continue in His Word. We fight sin and look towards His promise of a crown of life. Sinamarize dito ang lakad ng isang Kristiyano. Merong pangako ang Panginoon na korona ng buhay sa lahat na magpapatuloy. Sa lahat ng bibigay ng kanilang best para sa Diyos. No? Hindi po ibig sabihin ng best yung sumikat ka, yumaman ka, hindi yon. Magpatuloy. That's the point. Magpatuloy. Saan? Sa katuruan ng Diyos. Sa katuwiran. Sa kabanalan. Diba? Pwedeng sa ngayon, ang mga narinig nyo ay mga words na very grand. Righteousness, holiness. Sobrang hirap naman yan. Pero, hindi naman point dun yung word eh. Ang point dun kung anong gagawin mo. Ngayong nalaman mo na itong mga bagay na ito ay kasalanan, gagawin mo pa rin ba siya? No? Na itong mga bagay na ito ay makakasakit ng kapwa at alam mo si Kristo ayaw niya yung tayo ay nakakapanakit ng ibang tao sa isipan man, sa puso man o sa gawa. Gagawin mo pa ba? No? Kung sumusunod tayo kay Kristo, gagawin mo pa ba yan? Yun ang reason kung bakit yung unang point natin, kailangan natin isigurado na ang pundasyon natin na kanino? Na kay Kristo. Kasi lahat ng sinasabi ni Kristo, yun ang sinusunod natin. Nagets mo ba? At yung pangalawa ay para tandaan na kahit na gaano kakagaling, gaano kakatalino, kahit gaano karami ang achievement mo, it doesn't matter kung ikaw ay hindi naman nakapagpapatuloy sa Diyos. Pero dahil ang Diyos ang nakapagtutulong sa atin, lapit ka sa Kanya. Pasalamat tayo sa Diyos. I-acknowledge natin siya sa ating buhay at magpatuloy tayo lumakad sa Kanya. As we close, ito ang ating encouragement. So brethren, ang Christian life ay hindi madali. Naniniwala ba kayo doon? Dahil kung hindi kayo naniniwala, ibig sabihin, nasa good times pa kayo. Pag dumating, yung tinatawag natin na bad times, dyan matitesting yung iyong pananampalataya. No? Kaya, ito ang aking challenge sa inyo. Kahit nasa good times pa kayo o nasa bad times, lapit tayo kay Kristo. Lapit tayo kay Kristo, labanan nyo ang kasalanan, labanan nyo ang temptation, hanggang sa kaya natin lumaban. Pagtapos ng ating buhay, ang ending ng gera na ito mga kapatid ay hanggang sa ending na ng buhay natin. Forever na to. Hanggang tayo ay bawian na ng buhay. Nagets natin 'yon? No? Patuloy na to. Kaya makibigan at mga kapatid, laban lang. Ang sabi nga ni ni Sandara Park, fighting lang tayo. Okay ba? Amen ba? Laban lang tayo. Pursuing Christ's truth and holiness. Okay? Bago tayo mag-close, let's have a quick Q&A. Meron ba kayong question bago tayo magpatuloy? Ay mag-close? Questions? Wala naman? Wala naman tanong? Wala namang question pagdating sa ating topic na perseverance of the saints? Okay? So, once saved, always saved. Ngayon, meron na siyang bigat. Ang Diyos palang tumutulong sa atin na magpatuloy, kaya hindi talaga mawawala ang kaligtasan. Pero kung in case mo na hindi na siya nagpatuloy, ano ibig sabihin nun? Hindi talaga siya tunay na ligtas. Diba?
Pero kung lalaliman natin, hindi si Kristo ang kanyang pundasyon, iba ang pundasyon niya, iba ang reason niya kaya siya nagpapatuloy noon, kaya mabilis na bunot yung ugat na yon. At pangalawa, ang Diyos lang ang nagbibigay ng pagpapatuloy sa kanyang mga hinirang. Kaya, mga kaibigan at mga kapatid, yun ang challenge sa atin, mag-continue lang tayo. Kung wala nang questions, tayo po yung mag-tayo at mag-close tayo. So, we could have a 5-minute break. Let's stand at mag-close po tayo. May natutunan ba this morning? Man, okay, let's pray. Lord Heavenly Father, we thank you, Panginoon, sa paalalang ito sa amin sa Biblia, na kami pala ay, tama nga ang sabi niyo, Panginoon, na kami ay binayayaan lamang ng grasya, at kami, Panginoon, ay nabigyan niyo lamang ng awa, nabigyan niyo lamang, Panginoon, ng tulong sa aming kahinaan. Thank you, Panginoon, sa paalalang ito, Lord, na ang aming kaligtasan ay hindi depende sa amin, kung hindi ito po ay nagpapatuloy dahil nandun po ang inyong tulong. Pag dumating ang problema, ang aming pong purpose at reason ay nakaugat po sa inyo, at kayo po ang nagpapatuloy sa amin, Lord. Kayo tumutulong sa amin na makabalik at magkaroon ng lakas. Lord, nalangin po kami, tulungan nyo kami na i-acknowledge na humingi kami lagi sa inyo constantly ng help, constantly, Panginoon, ng tulong sa kahit saan man, Panginoon, aspeto ng aming buhay ay mabigyan namin kayo ng glory. At lahat ito, Panginoon, binabalik namin sa inyong pangalan, sa pangalan ni Jesus, namin tagapagligtasan. The people of God say, Amen. Okay, let's have a 5-minute break. Kita-kita tayo ng 10:20.